mind. Should old acquaintance be forgot and old lang syne. So it is an old English term, old long since. That is what it means today of old lang syne. So that's an English word, words. But because of the generations that have passed, ay nakita natin na English has improved and nagkaroon na rin ng ibang mga vocabulary galing sa mga old vocabularies. So, ang ibig sabihin niyan ay kahit magpalit ang panahon, huwag natin kakalimutan yung ating old friend. And the reason why I'm saying that is because we are going to discuss today the 26th lecture since we have started this initiative of studying our Confession of Faith, 1689. I believe we have started last March of this year, and we are already on 26th lecture. Sana from lecture 1 up until the lecture number 25 is that we were able to familiarize ourselves with the context of our confession of faith. And if you're not able to listen to every episodes or every lectures that we have conducted or discussed, that's fine because we have the recordings available in our YouTube channel. So you may want to review such and of course familiarize yourselves with the topic. Today we are going to continue with a very important topic, which is saving faith. So is there such a thing? At kinanta natin kanina on the second verse ng ating pinag-aralan na may binanggit doon na saving faith. And that is true. Merong pananampalatayang nagliligtas. At kapag pinag-uusapan natin na mayroong pananampalatayang nagliligtas, meron niyang isa pang katotohanan nakatambal diyan. At ano ang isang katotohanan nakatambal diyan? May pananampalatayang hindi nagliligtas. At yan ang mas pagtuunan natin. Kung tayo ay naniniwala na may pananampalatayang nagliligtas, ibig sabihin may klase ng pananampalatayang hindi nagliligtas. At isa sa mga layunin ng ating pag-aaral ay tiyakin sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa ating sarili, kasaysayan ng pagliligtas na ating inaangkin. Ako ba talaga ay nakatanggap ng pananampalatayang nagliligtas? O baka ako ay mayroong pananampalatayang inaakala ko lamang na nagliligtas. At kung ikaw ay nahulog sa pananampalatayang akala mo lang ay ikaw ay naligtas, mabuting balita pa rin sa iyo. Bakit? Dahil maririnig mo sa umagang ito ang pananampalatayang tunay na nagliligtas. At mailalayo tayo sa ideya, mga pandaraya ng maraming mga bulaang propeta at mga ngaral na nagtuturo ng klase ng pananampalatayang hindi nagliligtas. At isa sa mga magagandang pasahe ng Biblia tungkol dyan ay nang minsang nakulong si Apostol Pablo at si Silas. Apostol Pablo at Apostol Silas. Kasi apostles representative, no? Apostolic representative. So, nung nakulong si Apostle Paul and Apostle Silas sa Philippi, so this is where they have started the Macedonian call. This is the first time gospel had reached the continent of Europe. So, ang una nilang nilapagan ay ang city of Philippi, na nung panahon na yun ay tinatawag na Macedonia, Macedon. Now, so when they were imprisoned in Philippi, so there happened to be an earthquake, may lindol na naganap at natanggal ang gapos at ang rehas nila na anupat maaaring makatakas ang lahat ng nabilanggo, kabilang na si Apostol Pablo at si Silas o si Silas sa Tagalog, at natakot na lubha ang Philippian jailer at nagtanong siya kay Apostol Pablo ng napakagandang tanong. At ang tanong na ito ay maaaring itanong din ng mga taong concerned sa kanyang buhay after death. At sa mga nakakaalam na mayroong impyerno, na mayroong lugar
ng pagpaparusa ng Diyos. Marahil ito rin ang tanong na matatanong ninyo sa umagang ito. So let's open our Bible in Acts chapter 16. Open your Bible with me in Acts chapter 16. And let us read from verse 25 through verse 32. Acts chapter 16, verse 25 through 32. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were open and everyone's bonds were unfastened. Verse 27, when the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm thyself or yourself, for we are all here." Verse 29, and the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. And in verse 30, take a look at this. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So that's the golden question of today. Verse 30 and verse 31, and they said, so this is Paul and Silas speaking, and they said, verse 31, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Let's read from the old translation of verse 31. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, thee and thine house." And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. So that's our text for today concerning saving faith. So what was the question? Sirs, and there is a question for Paul and Silas. What must I do to be saved? So, ang pinakamalapit na context is because this Philippian jailer knew what would happen to him kung may mga prisoners na makatakas. Siya ay maaaring patayin o patulan ng kamatayan. At maaaring yun ang klase ng kaligtasan na kung saan ay kanyang tinatanong. But Apostles Paul and Silas answered him in a manner in which this kind of answer is both salvation of his mortal body and salvation of his soul. At ang kanyang answer is, or was, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." What is a kind of faith, therefore, that can be saved? A faith that believes in the Lord Jesus Christ. Pero marami na rin mga deception tungkol sa bagay na yan, even among evangelicals. So we will be dealing today of the elements of saving faith. Ano ang tunay na saving faith? Ano ang hindi? Paano ko makakatiyak na ako ay may saving faith? At ano ang ipinagkakamali ng marami tungkol sa saving faith? Ang saving faith ay central sa doctrine of salvation. Hindi maaaring maunawaan mo ng totoo o ng ganap ang kaligtasan samantalang nalaktawan mo na mayroong saving faith. Ganito ito ka-importante, ipinagdidiinan nito na ang pananampalataya ay galing sa Diyos at nag-uugnay sa mananampalataya kay Kristo. Sa history, ang early church fathers ay ipinagtuturo na ang pananampalataya kay Kristo lamang ang nagliligtas. Pero dahil sa paglaganap ng mga maling teolohiya, ito ay lumabo hanggang sa nagkaroon ng mga hindi tamang paniniwala at kung minsan pa ay nahuhulog sa tinatawag nating heresy. At ang isa sa pinaka-nagpalabo ng pananampalataya ay ang Pelagianism na pinasimuno ni Pelagius sa panahon ng
ng Church Fathers. Diba? So, ang Pelagianism is a belief that salvation is earned by works. So, it is a very contradictory to what the Bible and the early Church Fathers have taught. In the period of Reformation, we know Martin Luther. Wala pa si Martin Luther dyan. Martin Luther he restored the doctrine of sola fide. So, ano yung sola fide? Faith alone. Muli niyang ibinalik ang paniniwalang yon. Hindi naman niya inimbento. Dahil nga itinuturo na noon. Itinuturo na sa Bible, kaya itinuro rin nila Augustine, tinuro rin nila Clement of Rome, at ng marami pa mga Church Fathers, pero dahil nga kay Arius, kay Pelagius, hanggang sa pagdating ni Arminius, yan ay lumabo ng lumabo. Pero sa pagkakatatag ng Protestant Reformation noong 16th century, ay muling ibinalik ang paniniwalang ito at nagningning. Ito nga, dahil sa sola fide, nagtapos ang Dark Ages in history, na ang tao ay walang kamalay-malay sa totoong kaligtasan. Kaya ano ang motto ng mga reformador ng mga panahon na yon? Ano ang kanilang motto na laging nilalagay sa t-shirt o mags? Post tenebras lux, after the darkness light. Dahil binalik ang paniniwalang pananampalataya lamang pala ang nagliligtas at hindi ang mga gawa, gaya ng turo ni Pelagius na siya namang minana at inangkin ng alin? Ng Iglesia Katolika Apostolika Romana o ng Roman Catholic Church. Mas lalo itong pinagningning ni John Calvin dahil sa doctrines of grace. So, alam na natin yan. At mas lalo itong pinagtibay dahil sa mga Reformed Baptists. Sa panahon natin ngayon, particular Baptists emphasize that the role of faith is necessary in union with Christ, and we are rejecting synergistic views of salvation. Ano po ang synergism or synergistic? Yung paniniwala na shared. In order to have the product, it must be shared. Kailangan nagtulungan ng dalawa para mag-work ang isang bagay. That is a synergistic fashion. Pero, ang monergistic is that only one person or one party work everything for the sake of others. Yan ang monergistic. At ganyan ang forma ng kaligtasan na tinanggap natin ayon sa Biblia. Basahin natin ang Confession of Faith sa first paragraph ng chapter 14 ng 1689 London or Second London Baptist Confession of Faith. Sa paragraph 1 of chapter 14, sabi rito, the grace of faith whereby the elect are enabled to believe to the saving of their souls is the work of the Spirit of Christ. Don't be confused na yung Spirit of Christ ay Espiritu ni Kristo. Holy Spirit yan. No, Spirit of Christ in their hearts and is ordinarily wrought or brought by ministry of the word, by which also and by the administration of baptism and the Lord's Supper, prayer and other means appointed of God, it is increased and strengthened. Napakaganda. Ang biyaya daw ng pananampalataya na nakuha ng mga pinili o hinirang ng Diyos para sila ay manampalataya sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa ay gawa ng Espiritu ni Kristo sa kanilang mga puso, at ito ay ordinaryong dinadala sa kanila. Sa pamagitan daw ng ano? Sa pamagitan ng ministry of the word. Yan tayo. Last week sinabi ko na yan, di ba? Yung ministry of the word. Sa sanctification. And now, even in the saving of souls, ordinarily daw yung nare-receive, receiving faith by the ministry of the word. By which, also, na kung saan, gayon din naman,
sa pamamahala ng bautismo at ng Santa Cena at ng panalangin at ng iba pang mga kasangkapan na kinasangkapan ng Diyos, ito ay nadadagdagan at mas tumitibay. Yung pala ang pinatutunguhan ng pananampalataya, nadadagdagan. Nakakami pa kayo ng prayer na, Lord, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. That's biblical. Dapat naman talaga. Every time we go to church, our faith must be increased. At yan din ang prayer. Di ba? Lord, increase our faith sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Pero when it comes to our attitude, sa atin namang pag-uugali, meron yan. Ano dapat? He must increase. Sino nagsabi nito? Si John the Baptist na sinasabi ang mayabang, di ba? Pero sabi niya, he must increase, but I must decrease. Kaya nung siya ay tinitingala, di ba may mga disciples siya, tinitingnan mas dakila siya kaysa kay Jesus. Pero siya ang nagpakumbaba. Kaya nung si Jesus ay lumapit sa kanya upang magpabautismo, sabi niya, ako dapat ang magpabautismo. Pero sabi ni Peter, suffer it to be so now. Sapagkat yan ang magpupulfill ng mga kasulatan. So ano ang pinupunto ng ating confession of faith? Ang pananampalatayang nagliligtas, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Espiritu. Pero ano ang pinaggagawa ng maraming mga tao? Nilabo ang doktrinang ito. Yan ang unang talakayin muna natin. Mga maling pagkaintindi. Yan ang misconception. Maling pagkaintindi sa saving faith. Number one, yung pinapaniwalaan ng pananampalataya that it is only an intellectual assent. You just believe a fact. Ano po ibig sabihin ng faith as a mere intellectual assent? Saving faith is simply agreeing with biblical facts. Okay, naniniwala ako na totoong si Kristo namatay sa krus. That is a biblical fact, isn't it? Naniniwala ako na si Kristo ay napako sa krus. That's a biblical fact. Now, there are people who are confused that by simply believing the fact of history and the Bible is saving faith. That's quite incorrect. That's wrong. Meron tayong example sa Bible na naniniwala sa Diyos, pero that kind of assent does not save him. Let's open our Bible in James chapter 2, verse 19. Na-preach na to ni Pastor, pero ikokonek ko sa ating pinag-aaralan. At napakaganda po ng ating mababasa. Pakibasa, Brother Marvin. New King James, James 2:19. James chapter 2, verse 19. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. Ayun, sabi ni Apostle James, o ni Pastor James, sabi ni James, naniniwala ka na may Diyos at iisa ang Diyos. Sabi ni James, pinuri pa niya, tama yan, maganda yan. Sabay banat, ganun yung demonyo. So, anong pinupunto ni James? Akala natin practical lang ito, no? Pero may tinuturo itong doktrina. Alin ang tinuturo nila itong doktrina? Intellectual assent is not saving faith. Naniniwala po ako sa Bible. Okay. Does it make you safe? No. That's the answer. Pero maraming naniniwala ngayon at tinuturing ng ligtas, lalo na binibigyan pa ng false hope ng mga pastors or preachers. Naniniwala ka na pala kay Jesus na siya ay namatay sa cross. You're saved because you believe. Yun ba ang believe na sinasabi ni Apostle Paul sa Philippian jailer? Believe on the Lord Jesus Christ. Remember that the question of the Philippian jailer is not just, is it true that Jesus died for sins? Pag sinagot ng yes, pwede yes. Pero ang tanong ng Philippian jailer, paano ako? Ako? What must I do to be saved? Tinatanong niya, paano ako maliligtas?
So ang question niya is personal, not just factual o yung facts. Kaya it does not follow. Non sequitur. Natuwa ko sa term ni Brother Mori kagabi. Alam niyo ba, ang gumagamit ng non sequitur ngayon, mga reform. Yung mga reform ngayon, yung mga magagalit, no? Mga kumpanyeros kayo. Pero, itong mga reform, kapag nag-post, tapos may nag-comment na hindi agree sa post niya, ang sagot kagad, non sequitur. Ang ibig sabihin ng non sequitur ngayon is, ang layo ng sinasabi mo. Parang it does not follow. Parang non-related naman yung sinasabi mo. Pero kung tutuusin, kasi hindi niya mariba. Non sequitur. Walang magsasabi niya na, kunyari may magtanong sa Sunday school o sa afternoon class, ma-appreciate natin yung tanong. Kahit minsan yung tanong, parang non sequitur nga talaga. No? Pero sagutin na lang. No? Maraming ganyan ang nakikita. Kaya nakita uli yan. So, going back, ano ang totoong saving faith? Saving faith is trusting in Christ personally. Trusting in Christ personally. Alright? Bigyan ko ng example. Nakakita na kayo ng pinakamagaling na naglalaro ng dart. Yung ginaganon, tapos may target sila na pabilog. Diba? Kung sino man ang pinakamagaling doon, hindi ko kilala, hindi ako interesado, naisip ko lang ngayon, talagang hanga ka. Pag pinapanood mo siya, tiwala ka na mahihit niya yung bullseye. You believe that. You believe that he's real. He's expert about that thing. And that he's the best about that thing. Sabihin sa'yo, punta ka doon sa dart na yun. At iiwasan niya yung ulo mo. I-hit niya yun at iiwasan niya yung ulo mo. Yun yung point. Hindi mo yung gagawin. Because you just believe the fact that he is very good. But you cannot entrust yourself on that person. At maraming ganyan na naniniwala sa Bible, but they cannot entrust their lives on Christ. Yes, I believe the Bible. Yes, I believe Christ is Savior. Pero ang antas ng pamumuhay, wala sa pagpapanginoon ni Jesus. Kaya si John MacArthur, nung siya ay gumawa ng book, The Gospel According to Christ or to Jesus Christ, at tinira niya ang Dallas Theological Seminary, dahil ang Dallas Theological Seminary ay naniniwala na maaaring carnal pa rin ang isang Christian kahit siya ay saved na. Bakit? Kasi ang paniniwala nga ngayon, basta tanggapin mo si Jesus na tagapagligtas, saved ka na. Kahit, number 1, hindi ka nagsisimba. Number 2, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Number 3, hindi mo kasama ang mga kapwa mo mananampalataya. Number 4, hindi ka nagpa-practice ng good works. Number 5, hindi ka nag-aaral privately or publicly ng Bible. Ligtas ka pa rin. Why? Because their basis was, you believe Christ. But, that is just intellectual assent. Kasi ang issue dyan, na ititiwala mo ba ang buhay mo dyan sa pinapaniwalaan mong nagliligtas na yan? At yan ang katotohanan ng matter. Alisin na natin yan. Number 2, isa pang misconception, ang pananampalataya ay emotional experience. There are sometimes misjudgment when a Baptist person enters a Pentecostal church. So kapag pumasok ang isang Baptist sa Pentecostal na church at ang Baptist hindi nakikigala, hindi nakikisayaw, hindi nakikipalakpak, praise the Lord, ay nagpapakita ng taong ito na hindi ito kinikilusan ng banal na espiritu. Bakit? Dahil ang paniniwala nila, ganun ang pananampalataya.
Pero ganun nga ba talaga yun? Paano ba nila dinidefine ang faith sa mga naniniwala na ang faith ay emotional experience? Faith is primarily about feelings or spiritual heights. Laging hyper. Laging feeling, diba? Especially makikita niyo ito, every worship service, hype na hype. Tumatalon, naggagalak, nag-i-speak in tongues, and sometimes naniniwala rin na ang pananampalataya daw, listen to this, kapag daw preaching ay naantig ka, nabihag ka, nasiyahan ka, nasayahan ka doon sa preaching. Faith yun. That's faith. Marami pong nakakasayang pakinggan, pero yung kanyang tinuturo, dadalhin ka po sa impyerno. And I often listen to them. But I know whom I have believed. At hindi sila ang pinaniniwalaan ko. Pero mga kapatid, tama ba yan? Ang Bible ay madiing nagtuturo na ang human heart, you cannot trust it. Feeling ko, believer na ako. Why? Because I enjoy listening to Christian music. Because I enjoy listening to a pastor preach. Because I enjoy having company with believers. As such. All of those things are just your feelings, my dear. Non sequitur. You cannot trust your heart. What does Jeremiah chapter 17 verse 9 says? Say, Sister Sarit, please read. Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things, and the spirit is wicked. Who can understand? Amen. So yan ang malinaw sa Bible na totoo naman in real life. Can you trust your heart? Can you trust your feeling? Is your feeling long-lasting? Lahat ng sagot dyan, no. Now, if faith is about how you feel, and let us assume that it is the fact, then the most frightening thing about it is that I can lose it. Because the feelings fade away. Diba? Kaya may mga tao, may ex-boyfriend, may ex-girlfriend, hindi na nila babalikan yun. Bakit? The feelings have gone away. Matthew 7:24-27. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Verse 27. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Have you seen a house that came along with soil erosion? It fell. It has been destroyed. Why? Because of the foundation. Last Thursday, ako po ay nasa Kogyo. We visited a relative sa side ng aking lola at nakita ko yung house on the hilltop. At ang ganda ng bahay, second floor, pero nakakatakot is that it is situated on a slope. At napakatarik.
At ang patibayan lang ay patong-patong na hollow blocks na riprap. Tapos, hindi na siya flat yung pader na yon. Yung pader na yun, hindi na siya flat. Ano na siya? Alam niyo yung dating screen ng TV, yung may puwet, di ba? Pag na siya. So, alam mo, anytime, pag gumulot, sama yung ba. So, we suggested, you should focus on that. Kasi, kapag yan, nasira, yung katabi pala ng Cherry Hill, yung dating nilindo. Yung dating gumuho, di ba? Nung 1999 ba yun? Ano na yun? Cherry Hill, yun sa Paul. Dinutulad ni Jesus ang feelings ng tao sa isang tao na nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Ang ibig sabihin, you cannot trust your heart. Kaya, iburahin sa isip na ito ang ating dapat paniwalaan. The Bible is strongly teaching that human heart is not a reliable indicators of saving faith. And this is the fact, my dear brothers and sisters. Feelings change. Feelings change. And feelings are subjective. Di ba? Tinan mo yung dating BBM. Example. Nung hindi pa sila nadidisappoint kay BBM, lahat ng magandang ginagawa niya at nung tatay niya, di ba? Lahat puring-pure. Yung bumabaliktad niya kay BBM, biglang i-discredit lahat ng dati, sinasabi naman ng bibig niya na maganda. So how can you trust yourself if you are subjective? 1 Peter 1:6-7. Pakibasa, Brother Marvin. 1 Peter 1:6-7. 1 Peter chapter 1, verse 6-7. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. The genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Bakit ko binabanggit ito? Kasi kung feelings ko ang pag-uusapan, saan nagiging masaya ang Kristiyano? Doon sa mga hindi siya nasusubok. Di ba? Doon sa mga hindi siya nasusubok. Pero itong mga tao na nagsasabing sa limanan ng palataya, subalit ang kanyang pagsampalataya ay ayon sa kanyang dikta ng puso, nasaan sila pagka mayroong mga pagsubok? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Yung mga iiyak-iyak during worship service, saan sila kapag sila ay nasusubok? Hindi ko naman nila lahat, meron totoo. Dahil yung feelings nila, byproduct na ng totoong saving faith. Pero ang sinasabi ko, yung hindi totoo. Yung hindi totoo na saving faith. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Dahil ang pananampalataya na nasa emotion lamang is prone to falter when trials come because it is not grounded in the enduring truths of Scripture and the work of Christ. Kapatid, kung kaya ka nananampalataya dahil you just feel like believing, well, you feel very, very wrong. Hindi dapat dyan nakabase. Alam niyo yan. Mga Baptist tayo, alam natin yan. Pero itong numbers 3, ang gusto kong mas ma-appreciate natin. Dito, nung ginagawa ko to, naiiyak pa ako. Dahil naaalala ko. Especially if you are very conscious of your sins. Number 3, yung paniniwala na ang faith ay perfect certainty. Na ang faith perfect dapat. Dapat ang faith, walang doubts. Marami nagtuturo niyan.
But that is a misconception. That's not true. Ano ang tinuturo ng mga ganito? Pag daw totoong faith, unwavering daw dapat to. At doubt-free. Kumbaga, para maging totoong mananampalataya ka, dapat wala ng puwang. There should be no room for doubts. There should be no room for, for questioning things. Nakarinig ako ng isang Sunday school teacher. Ewan ko kung gustong mag-Q&A, pero sabi, kapag may question pa kayo, ewan ko na lang. Bakit? Sunday school teacher ka, you are supposed to ready yourself for questions that might rise up. Sabi niya, malinaw na itong turo ko na to. Ewan ko na lang kapag may nagtanong pa sa inyo at may nalito pa sa inyo. Ano klase ito? Sunday school teacher na ito. Diba? Meron pa? May question? Wala? Okay, let's pray. Pero mga kapatid, nakakaranas ka ba na kahit mananampalataya ka, pino-question mo ang pananampalataya mo? Pino-question mo, ito bago? Ito ba talaga akong Christian? If you experience that, that's normal. Genuine faith is not defined by unwavering and doubt-free kind of faith. It's wavering. Ewan ko, anong klaseng pananampalataya meron kapag sinabi mong hindi ito nangyayari sa'yo? It's either sinungaling ka o mali yung Biblia. At napaka-common ng ganitong paniniwala sa mga Baptists. At sa mga sa kanilang hyper-emphasis ng once saved, always saved. Dahil once saved, always saved ka, di ba? O nananampalataya ka, dapat sigurado ka na saved ka. Dapat hindi ka nagdududa dyan. That's wrong. I am a Baptist, but I can say that's wrong. Kahit ang pananampalataya or bagamat ang pananampalataya ay tiyak sa object nito, yun yung si Christ at ang kanyang gawa, pero kinikilala ng Bible na ang believers ay maaaring maka-experience ng mga pag-aalinlangan, struggles sa kanilang pananampalataya. It happens. Basta, huwag ka lang magduda sa object. Ano yung object? Christ is Savior. Christ is the only Savior. Pag doon ka nagdududa, talagang totoo, na hindi ka saved. Pero ang tinutukoy ko ay yung duda ka sa'yo. Sa'yo. Ayan ang sabi ni Paul Washer, di ba? You can be true saved, but doubt your salvation. Pwede yun. At para sa akin, healthy yun. Healthy yun. Bakit? Dahil susukatin mo ang sarili mo. At magsusumikap ka sa kabanalan. Okay pa sa akin yun, nagdududa siya sa kaligtasan niya, pero hindi siya nagdududa kay Kristo bilang tagapagligtas. Kesa sa hindi siya nagdududa sa kaligtasan niya, pero hindi buwang tiwala niya doon sa tagapagligtas niya. Yun yung taong nag-aangking siya ay saved, pero hindi pala. Yan ang problema. Pwede pong mangyari na kahit tayo ay totoong mananampalataya, nagdududa tayo sa kaligtasan natin. Basta hindi ka magdududa sa tagapagligtas. Bakit nangyayari na tayo ay nagdududa sa ating kaligtasan? Simple lang ang sagot. Dahil conscious ka sa kasalanan mo. Yung mga nagsasabing sila'y ligtas, pero araw-araw buhay pa rin nang hindi mananampalataya ang nilalakaran, hindi yan conscious ilan ang kasalanan nila sa araw na yon. Kaya wala siyang kakonsen-konsen dyan. Kaya hindi natitiga-tiga ang aking kaligtasan sapagkat ako'y binanal na ni Kristo. Pero mas nakakatakot yun. Yung confident, walking confidently, with chains out,
Isa lang pala. Ha? Chin up. Proclaiming to people that I'm saved because of Christ, precious blood of Christ. And yet, not conscious about his ongoing sins. Unrepentant. Hard-headed. Stubborn. Yun yung nakakatakot. Hindi nagtataglay ng saving faith. Ang nagtataglay ng saving faith, tiwala siyang si Kristo ang tagapagligtas, pero dahil sa kanyang pagkamakasalanan, na-question niya, hinugasan na baka talaga ako ng dugo ni Kristo? Bakit patuloy pa rin akong nagkakasala? Yun. Ang tama. Kaya nung punto, ang totoong pananampalataya o ang makatwirang pananampalataya, dito sa iyo, maraming ang totoong pananampalataya, hindi ito dinidefine ng perfect certainty or the absence of doubts but by its object, the Lord Jesus Christ. Alam nyo, ambag ito ng mga Puritans dahil sila ang nagturo nito. Iba ang assurance of salvation at iba ang assurance of faith. Pero kung concern ka sa sanctification mo, concern ka sa purification mo, normal po na kung minsan ma-question natin ang kaligtasan natin. Bakit? Dahil concern nga tayo sa ating mga ongoing sins. Huwag lang dumating ka sa punto na hindi ka naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Ano ngayon ang doktrina tungkol dito? Ang saving faith ay trust in and reliance upon Jesus Christ alone for salvation, recognizing Him as Lord and Savior, and embracing His promises as true despite the presence of doubts and struggles. Ito mga kapatid, ang totoong nagliligtas na pananampalataya, nagtitiwala ka at kung ikaw ay dumidepende kay Kristo para sa kaligtasan, kinikilala mo siyang Panginoon na tagapagligtas, niyayakap mo na totoo ang kanyang mga pangako kahit pa nasa gitna ka ng presensya ng mga pag-aalinlangan at ng mga kabiguan o struggles. Ano ngayon ang mga elemento ng saving faith? Number 1, knowledge. Meron kasing naniniwala na save ako. Bakit? Ba't ka save? Basta save ako. Pero wala siyang knowledge ng salvation. Diba? It might sound like funny or stupid, pero may mga taong ganyan. That's true. Save ako. Bakit? Lagi ko narinig sa pastor ko, lagi sasabi, save, save, save. Kasi mga kapwa kumain ng pala, save, save, save. So save din ako. Pero ano ang basihan mo sa salvation mo? Wala. Hindi niya masabi. Kaya importante rin ang knowledge. Mga kapatid, hindi ka pwedeng maging totoong save. Pero wala kang knowledge tungkol kay Jesus. At tungkol sa sino siya, paano siya nabuhay, paano siya namatay, paano siya nabuhay mag-uli. Hindi ka gigising isang araw at save ka na. Ha? Walang ganon. Hindi ka pwedeng magising isang araw at sasabihin mo, save ka na. Meron ka ng Holy Spirit. It comes with knowledge first. Romans 10:17. Okay, basta Brother Marvin. Romans 10:17. Romans chapter 10, verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Saan daw nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig. Kaya kung di ka nakikinig, tapos sasabihin mo, ikaw ay saved, merong inconsistency.
Kahapon, I was in Infanta, Quezon with my colleagues, my workmates. Yung may mga motor sa amin, nagbiyahe kami sa Infanta. Kami ay tumigil sa AM 94.4 ng Marilaki Highway. Kumain kami. Nung umorder kami, nakulangan kami dun sa rice. So, here is the waiter, kasi nagsiserve lang. So, waiter, na nagdala sa amin ng food, and sabi namin, kukulangin niya tatong rice. He was just smiling. When he served the food, he was smiling. Talagang smile lang siya. He didn't say anything, any word at all. And sabi namin, 3 rice pa po. 3 kasi kami, 3 rice pa po. Tapos sabi, doon ako naiintindihan niya ang pinagsasabi namin. Sabi, 3 rice po, tapos, ganoon na siya. Tapos umalis siya ulit. Sabi ko, sama-kasama ko, hindi ko alam kung naiintindihan niya tayo. Narinig niya ba tayo, or what, o baka hindi siya nagsasalita ng Tagalog, or what. And then, 30 minutes have passed, at talagang walang nangyayari. Hindi pa dumadating yung rice. At pumato kami ulit doon sa kahera, asan na po yung in-order namin ng rice? Wala po kayong order 3 rice. Sabi namin dun sa sabi niya, ay, hindi po yung nakakarinig. So tama ako, hindi siya nakakarinig. Pero he was just smiling, pretending to be understanding what's happening. May mga ganyan tao. Hindi nakarinig ng gospel. Pero dahil alam ang buhay ng mga mananampalataya, gumagaya siya sa kung paano sila kumikilos. Kaya akala niya, saved din siya without the true knowledge of the gospel. And how can you absorb that? Ito yung pinakamadali sa saving faith. Study. Through what? Listen. You want to hear the true salvation of Christ? Listen to a faithful sermon. Kaya kung lagi kayo nandito, kung 52nd Lord's Day. Kung mula first Lord's Day hanggang 52nd Lord's Day, narito na kayo. Aba, sobra na yun para makuha mo yung knowledge. Na isang elemento sa saving faith. Pero pag knowledge lang meron ka, hindi pa siya sapat. Dahil pangalawa, kailangan meron ding assent or assensus. Ano naman yon? Yung narinig mo, naniniwala ka doon. Naniniwala ka doon. Believing that Jesus Christ is who He claimed to be, and that His work on the cross is sufficient for salvation. This is more than mere intellectual acknowledgement. It involves the conviction that the gospel is true for all people, including oneself. Kapag mayroong lumapit na, ako po ay karpentero, at meron kang knowledge, kasi narinig mo, karpentero talaga siya, sa buong barangay, siya talaga tagagawa ng mga woodworks, woodcrafts, naniniwala kang karpentero siya. Kasi may knowledge ka na siya ay karpentero. Yun yung knowledge. May alam ka na karpentero siya. Pero, ang assensus ay kapag tiwala ka sa gawa niya. At tiwala ko pag yan gumawa, magaling. Kasi may karpentero, bara-bara, di ba? Sipin mo, finishing touches, ang ginamit pa rin ng pako, may ulo pa rin. Di ba? Alam mo yung karpenterong bara-bara at yung karpenterong talagang may passion sa kanyang sa pagka-carpentry. Sino makakaisip na may pwedeng magka-pulpit ng ganito? Na ang ganda sa una, parang ang laki. Pero pag kapet pa yan, di ba? Pero nagpapasalamat naman tayo sa nagbigay. Dahil wala naman tayong pang ano yan, di ba? Salamat po, CCC. Na-amaze talaga kami sa naisip yung concept. Sensya na ginamit kong illustration. Pero may knowledge ang gumawa nito. Assent is trusting na yung kanyang pagka-carpentry ay maayos, maganda. Now, pag meron kang knowledge about Christ, tas naniniwala ka rin na totoo yung ginawa niya sa krus ay para sa kaligtasan ng mga tao, are they enough to save you? I will tell you, they are insufficient. Hindi pa din.
Dahil ang pangatlo ang pinaka-importante, trust. Or fiducia. Sabi sa Latin, a personal reliance upon Jesus Christ alone for forgiveness of sins and eternal life, where the individual surrenders their life to Him, trusting in His work to save them and not in their own efforts. This trust involves not just intellectual belief, but a heart-level commitment to Christ. Sino nakakalam ng storya ng mga paralitiko na binutas yung bubong para idalhin yung kaibigan at ilapit kay Christ at pakailigtas ni Kristo? Alam na alam natin ang story na yun. Imagine the situation during that time. Lots of people surrounding Christ on that very small cottage, hindi? At may mga osisero, ganyan naman ang istorya niya, may mga osisero. Imagine that those people, all of them have knowledge who Christ is. Hindi naman sila pupunta dun eh. Si Kristo ay superstar during that time. Kaya, sinusundan siya. Meron pang mga umalookan na, si Kristo pupunta raw dito. So people are beginning to gather up themselves para sundan si Kristo, tingnan ang kanyang ginagawa, tingnan yung mga miracles na ginagawa ni Kristo. So those are people. Marami doon naniniwala, kilala sino si Kristo. At marami din doon naniniwala talagang miracle worker yung tao na yan. Pero I will tell you sino sa kanila may saving faith. Yung mga umakyat sa bubong na nung una ay pinipigilan ng mga apostoles at ng mga tao dahil teka, wala kang bilang dito, di ba? They climb up the wall, go straight to the roof, they damage the roof, then binaba nila yung paralitiko because all of them believe that Jesus can heal that person. So this is what trust is upon Christ. You believe that Jesus is God. You believe that what Jesus has done on the cross is true. And you believe that His saving works apply to you. Pag inako mo yan personally, you believe that to be true to yourself. He is my Savior. Yung ginawa niya sa cross, it's for me. That's trust. And that is the faith that is saving. Saving faith, therefore, is a wholehearted trust in Jesus Christ for salvation, relying on His word, promises, and grace, while rejecting all self-reliance. Look at the first generation of the people in the wilderness during Exodus. Bakit hindi sila lahat nakapasok sa promised land? Dahil gaano karami ang ginawang miracle sa panahon ni Moses, hindi pa rin sila natutong magtiwala kay Yahweh. Sino lang ang mga nakapasok? Sila Joshua. Dahil sila na yung generation na naturuan ng tama, may knowledge, naniwala na yung ginawang pag-alis sa Ehipto nila ay gawa ng Diyos at nagtiwala na makakapasok sila sa promised land because that is what God has promised them. So what is the true saving knowledge of Christ? If you believe that Christ is your Savior for all of your sin, personally, and that you are one of His elect people. Pero pag hindi ka nakarating sa ganyang point, I believe your knowledge and sense are insufficient para masabi mo ang sarili mo na ikaw ay ligtas. This is my final challenge. Each and every one of us, examine whether your faith is truly centered on Christ alone for salvation, rather than relying on personal feelings, religious performance, or cultural expectations. Dahil yung mga tao na sa personal feelings nakadepende, madaling bumagsak yan kapag na-inlove yan sa ibang bagay.
Noong una, dahil ang saya sa church, ginagawa niya lahat ng church. Eh, sumikat yung bini. Yun, nagbini na. Umalis na sa kanyang pananampalataya kulong. Mabilis mo ma-distinguish. Yung mga naniniwala na ang faith ay tungkol sa religious performances, subukan mong hanapan niya ng kasalanan at i-rebuke mo siya. Kapag di umalis, nagsulo na sa bahay, hindi na nagsimba-simba, hindi na nagseryoso. Sabihin, nandoon lang siya sa religious performances. Hindi nakarating ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Pag dumating sa point na kaya mong maging seryoso pa rin makinig sa preaching, kahit pinapalibutan ka ng maraming plastic na Kristiyano, yun yung it happens. And it happened. For your information. Pero pag nakalagpas ka sa lahat ng mga yan, maaari nga na ikaw ay nasa level na totoo kang nagtitiwala kay Kristo bilang personal mong tagapagligtas at Panginoon. Pero sasabihin ko sa inyo, kung totoo ka talagang nagtitiwala kay Christ, makikita yan sa ating lakad. Hindi yun, gumakama ng mabuti. Ang ibig kong sabihin, sa nakikita yan sa lakad na nagsiseryoso sa Panginoon. Nagsiseryoso sa mga bagay na makukuha pa niya sa Biblia. Napakakapal ng Biblia for you to say that you have exhausted them all. Hindi ka nga masasapatan sa mapapakinggan mo lang sa Sunday. You will reopen your Bible on Monday. Review the texts. In yourself, delighting yourself upon it. Ang totoong may pagtitiwala kay Kristo at sa Diyos, araw-araw nilalasap ang sarap ng Diyos. That is what Psalm has said. Delight thyself in the Lord. Nasasarapan ka ba sa mga hain ng Diyos? Nasisiyahan ka ba? Nasisiyahan ka ba sa mga gawain na may kinalaman sa Diyos? Ito ang hamon ko sa inyo. Only examine yourself. Is my faith centered on Christ alone for salvation? And is it not based on personal feelings, religious performances, or cultural expectations? That's the end. Any question? Next week, we will be dealing with